Magandang gabi po mga kababayan. Kumusta po kayo? Ay, lakas ng ulan po, may bagyo. Buti na lang hindi tayo gaano apektado ng bagyo. Sana po maging ligtas naman sila dyan. Sa bagay, medyo mahina naman yung bagyo. Pero, bagyo pa rin yun. Ang gusto ko pong usapan natin ngayon mga kababayan is itong mga traidor sa ating bayan. Sino po ba ang pinagtutungkalan natin? Pag pinag-usapan po kasi ang West Philippine Sea, na itong mga traidor na ito, ang loyalty ay wala sa bayan natin, kundi nasa kalabang bayan, ang China. Kilala na natin kung sino-sino ang mga ito, ito mga Pilipino, at sa kasamaang palad, pati mga nakaupong politiko. Mga politiko, at ngayon nadagdagan pa. Napag-alaman natin ngayon na mayroon din parang mga militar na pro-China din. Although hindi na po sila in active service dahil mga retired, yun po kasing yung mga retired generals na loyal sa dating Pangulong Duterte, mga graduate pa naman ng PMA, na kumbaga yan ay mga scholar ng bayan. Paaral ng bayan po yan eh. Pero itong ginagawa nila ngayon ay pagtatraidor sa bayan na nagpaaral sa kanila at nagbigay ng magandang karera at buhay. Dito naman sa mga politiko, alam natin, siguro kilala na ninyo. Hindi na kailangang isa-isahin pa natin. Kilala nyo yan. Lalo na dyan sa Senado. Marami dyan. Sa mga vloggers, kilala rin natin, basta pro Duterte, pro China yan. Hindi yan pwedeng maghiwalay. At ito nga pong mga retired generals na ito, na palibhasa nagkaroon ng malaking utang na loob kay Duterte. Dahil mga appointee sila noon. At ano po itong mga utang na loob na ito? Na sila ay na-appoint doon sa mga posisyon na hindi naman sana dapat para sa kanila. At sila po ay yumaman. Kung sa papanong paraan, that's the mystery. Kaya paano naman po sila sobrang magiging loyal na sinabi pa na sila ay handang magpakamatay para ipaglaban yung dalawang SMNI anchors na fake news peddlers, sina Eric Celis at Lorraine Badoy. Imagine, mga retired generals, bakit magpapakamatay sa dalawang anchors na nagpalaganap ng fake news? There must be something. Di ba? Something big. Kung ano man yon. Hindi naman tayo mga tanga. Di ba mga kababayan? We are not stupid. Ngayon, ang isa pa pong sektor, nakikita ko na wala ang loyalty sa bansa natin, ay itong mga Filipino-Chinese. Lalo na itong mga mayayaman, mga bilyonaryo na mga Chinese. Parang mahirap sila tawaging Filipino-Chinese dahil kahit kailan
parang hindi naman talaga nila minahal ang Pilipinas. Kaya lang naman sila natawag na Filipino-Chinese ay dahil nagkaroon sila, na-awardan sila ng citizenship. At sa kung paanong paraan yon, actually may mga istorya there behind eh. Nung panahon ni President Marcos noon, nagkaroon niya ng bilihan ng citizenship na bawat isang Chinese or siguro kung anumang nationality na gusto maging Pilipino, 50,000. Ang dali, di ba? Samantalang kung ang ibang foreigners, tayo mga Pilipino, kapag tayo nag-a-apply ng citizenship sa ibang bansa, sa Amerika, sa Canada, ang dami pong prosesong pinagdadaanan. Maraming exams, mga psychological exams, kung ano-anong exams. Pero dito sa atin, ibinibenta lang. At kayang-kaya nilang bumili. Mayaman sila eh. Kaya, nasaan ang loyalty? Hindi naman sila dumaan sa isang strenuous procedure. Para sa akin po, kung sino man na foreigner ang gustong mag-apply ng Filipino citizenship, marami po dapat pagdadaanan, including, para sa akin military service. Bakit? Kasi para sa akin, naturalized, natural born, or acquired citizenship, para sa akin, nakikita ko ang talagang pagkamakabayan at ang pagmamahal sa bayan kapag dumaan sa military service. Kahit hindi naman masyadong bongga. Kagaya lang sa high school, CAT, very basic lang. Basic. Well, para po sa akin yun. Sa aking opinion, kailangan pong pagdaanan ng isang foreigner ang ganong proseso. Hindi lang sa ibang mga exams. Kailangan po kasing matest ang isang foreign applicant na gustong maging Pilipino. Ngayon, itong mga Filipino-Chinese, itong mga Chinese na to na nandito sa Pilipinas, akala mo kung mga sino, makaasta. Akala mo kung sino, ang yayapang. Masyadong mapang-api sa Pilipino. Alam ko po yan. Marami na akong naobserbahan. Marami na akong kwentong narinig. At ako mismo nakita ko. Kaya ko nasasabi. Dito po sa issue ng West Philippine Sea, may narinig ba tayo na opinion reaction galing sa mga Filipino-Chinese na ito? Yung mga Chinese dyan sa Binondo. Hindi lang sa Binondo. Dati ang mga Chinese na sa Binondo. Pero ngayon nagkalat na sila. All over the place. Pag-aari na nilang Pilipinas eh. Sila ang may magagarang bahay, magagarang mansyon. Naglalakihang mga business establishments. Pero yung mga Pilipino nasaan? Slum area? Ilalim ng tulay? And worse, nandiyan sa tabing kalsada. Diyan natutulog. Alam nyo, kung itong mga Chino na ito, kung ito ay mga makatao, marunong tumanaw ng utang na loob, at least man lang dito sa West Philippine Sea, makita natin ng kung saan sila nakakiling.
Wala kang marinig. Wala kang marinig kahit na ano. Sa kabaligtaran, may narinig pa nga tayo na pahayag ng isa sa mga anak ng Taipan na nagpahayag pa na hindi niya gusto ang nangyayaring pag-resist, yung resistance ng Pilipino kontra sa pangbubuli o pananakop ng mga Chinese dyan sa West Philippine Sea. Kita mo, anong klaseng tao ito? Diyan lang po natin makikita na talagang wala man lang silang katiting na loyalty dito sa bansa natin. Sa China pa rin sila. Kung tutuusin, dito na sila pinanganak. Dito sila nabubuhay. Nung dumating po sila dito, centuries ago, ang kanilang mga ninuno, magulang, dumating sila dito na mga dugyot. Walang-wala. As in, walang-wala. Tingnan nyo ang mga history ng mga yan. Si Lusyutan naging magbubote yata. Jaryo Bote. Si Henry C. naging shoeshine boy. Well, kahanga-hanga naman po ang kanilang istorya ng buhay na sa ganong kababa na, sa ganong estado, nagawa nilang umangat ng ganito, nagkaroon ng mga business empire. Pero, saan po ba galing ang pera na nagpayaman sa kanila? May tanong lang natin. Paano sila yumaman? Saan galing ang yaman nila? Wala naman silang bit-bit na yaman nung pumunta rito. Kaya nga sila pumunta rito dahil wala silang makain doon sa kanila. Parang tayo ngayon ng mga Pilipino, kaya tayo umaalis ng bansa dahil naghahanap tayo ng makakain, di ba? Pumupunta tayo ng abroad. Magtrabaho, magkaroon ng makakain, makapagpaaral ng mga anak. Noong araw po kasi, during the Spanish period, tayo po, ang Manila was the Paris of the Orient. Itong Pilipinas, ito po yung Europe. Itong Luzon, itong Manila. We were the Europe of the Orient during the time. Dahil yung Kastila po, sila yung number 1 na superpower noong mga panahon yun. Kaya nila tayo nasakop. Kaya dinala nila dito yung kultura ng Europa. At talagang maganda yung takbo ng ekonomiya natin. Kaya nga sila, nagsipuntahan sila dito. Hindi lang mga Chinese, even the Japanese. Mga karatig bansa natin. Ngayon nga lang po, nabaliktad yung kapalaran. Ganito na tayo. Pero itong mga Chino na ito, napakawalang utang na loob sa mga Pilipino. Dito sila yumaman. Di ba? Kayo mga Filipino-Chinese, dito kayo yumaman, hanggang sa ngayon dito kayo kumakain. Anong kinakain ninyo? Pera ng Pilipino yan. Bakit? Yung mga malls ninyo, sino ba ang nagsha-shopping dyan? Di ba mga Pinoy? Hindi naman kayo eh. Kayo nagsha-shopping kayo sa Hong Kong, Singapore, sa Amerika. Yung mga paninda ninyo dyan sa SM, dyan sa mga malalaking malls na yan, para sa mga masang Pinoy. Pinoy po, tayong mga Pilipino ang nagpayaman dito sa kanila. Kahit man lang sana papano, ang iganti man lang sana sa atin, ay pagtanaw ng utang na loob. Sana wag na nilang kinakampihan pa yung China sa pananakop sa atin. Kinakampihan pa nila eh. Kesyo parang kasalanan pa ng mga Pilipino kung bakit nagkakaroon ng gulo sa West Philippine Sea.
Hindi na lang daw pabayaan ng mga Chinese? Bakit umaalma tayo? Wow! Ang galing naman! Ito mga anak ni Henry C. Ang galing. Nakakaapekto raw kasi sa negosyo. So, negosyo lang. Para sa inyo, negosyo nyo lang. Ang importante sa inyo. Kasi hudang sakupin kami dito. Alam mo yung mga kababayan, para sa akin ha, itong mga traidor sa bayan, itong mga Filipino-Chinese na ito, na walang utang na loob, at pati itong mga, lahat na mga traidor, mga Pilipino, mag-Chinese, na kumakampi sa China, ang loyalty as nasa China, alam mo yung dapat sa kanila, palayasin. Dalhin sila doon sa China. Total, nandoon ang loyalty nila, eh doon sila. Bakit sila nandito? Ayaw nyo naman sa Pilipinas, di ba? Or shall we say, ayaw ninyo sa mga Pilipino. Gusto ninyo ang Pilipinas. Kasi mayaman ang bansang Pilipinas. Sige nga, doon nga kayo sa China kung anong mangyari sa inyo. Ang sarap-sarap ng buhay ninyo dito sa Pilipinas dahil demokrasya tayo. Libreng-libre ang lahat, gawin ang kung anong gusto. Pero sa China, ano? Sige nga, ano nangyayari sa China ngayon? Di ba naglalayasan yung mga bilyonaryong negosyante? Lumalabas, lumilipat sa ibang bansa. Dahil sa sobrang higpit at pakikialam, pang-aapi ng komunistang gobyerno. O yung mga ordinaryong tao nila, nasaan na ngayon? Di ba naglilipatan na rin ng ibang bansa? Dahil wala nang makain doon. Alam na alam ninyo kung anong klaseng gobyerno mayroon ang China. Pero kumakampi kayo doon? Kapag po kinampihan ang China nito mga traidor na ito at tuluyan tayong masakop, natural dadalhin dito ni China ang kanyang klase ng gobyerno. Komunismo. O di ka, komunista na rin tayo kagaya nila. Akala mo ba? Akala nito mga traidor na ito, itong mga Pilipino, itong mga inchik na ito, magiging masaya pa rin ang buhay? Natural, kung naging komunista na tayo, kung anong pamamalakad nila sa China, gano'n na rin dito. At apektado lahat, maging itong mga traidor na ito. Akala nila, sasantuhin pa sila ng mga yan. Kapag sila na ang hari dito, yan po ang hindi iniisip nitong mga traidor na ito. Diba? O, kayo mga kababayan, ano bang magagawa natin? Nasa gobyerno kasi yan eh. Pero ako, para sa akin, kung ako lang ang masusunod, itong mga traidor na ito, mga Pilipino at mga Filipino-Chinese na ito, itapon ito sa China. Total, nandoon ang pagmamahal nila, loyalty nila. Doon sila. You have no place here in our country. Imbes na makatulong, mas lalong nagpapahamak sa atin dahil sa kakakampi nila doon. Sila pang nag-iispiya dito sa atin para sa China. Di ba? Tama hindi? Okay mga kababayan, hanggang dito na lang muna, high blood na naman ako. Maraming salamat po sa panonood at see you in my next vlog. Peace.